umaga po sa ating lahat. Naanyayahan ko na po ang lahat na tumayo. Pagpupuli sa sumpa sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Panginoon. Habang po tayo nakaupo, maaari po na tayo manalangin sa Panginoon. Alalahanin natin kung paano siya naging mabuti sa bawat isa sa atin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Paranas mo, Lord, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Ang iyong kalwalhatian, Lord God. Ikaw
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal sa tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
hindi mo kami pinagkukulang. Lord, maraming salamat sa biyaya, sa pag-iingat, sa pagmamahal na patuloy niyo pong ibinibigay sa aming Panginoon. Hindi man kami nagiging karapat-dapat sa iyo, pero Lord, yung pagiging ama mo sa amin lahat ay lagi mong ipinadadama sa aming Panginoon. Lagi mong ipinapakita sa aming Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, hayaan mo na itanghal ka namin sa aming mga buhay. Hayaan mo na itaas ka namin sa aming mga buhay. Hayaan mo na sambahin ka at punihin ka namin, Panginoon, sa umaga na to. At walang gawa ng kaaway ang makakahadlang para sambahin ka sa umaga na to. Salamat, Ama. Salamat sa mga kapatid na naririto na patuloy na naniniwala at nananampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos sa amin na hindi nagkumuko pa sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, marapat lang na ikay aming itaas, pasalamatan, itanghal sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Manatili lamang po tayo nakabalik. Kung meron po tayong Biblia, makipaglan po tayo sa Isaiah Kabanata Siyam, mga talata 2 hanggang 11. Ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sa mga tumataan sa lupain ng lilim ng kamatayan ay sumilang na ang liwanag. Pinarami po ang bansa at pinalago ang kanilang kagalakan. Sila'y nagsasaya sa harap mo gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga nagagalak sa paghahati ng nasamsam. Sapagkat binali mo ang pamatong na nagpapahirap sa kanila, ang pamalo na sa balikat nila at ang sendong pangapi gaya ng pagdurugo mo sa milya. Sapagkat ang bawat sandalyas ng mandirigmang ginagamit sa tikmaan at bawat kasukutang nabawad sa dugo ay susunugin, magiging paggatong sa apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak. Ang pamamahala ay mapapasak kanyang balikat, at tatawagin siya kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Lalawak ang kanyang pamamahala at walang katapusan ang kapayapaan sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Ito'y itatag sa pairalin sa katarungan at katuwiran, mula ngayon at magpakailanman. Ang sigasig ng Panginoon ng mga hukbo ang paggagawa dito. Ipinadala ng Panginoon ang isang mensahe laban sa Jacob, at ito ay bumagsak sa Israel. Malalaman ito ng buong bayan, ang Ephraim at ang mga nanirahan sa Samaria na nagsasalita ng may kapalaluan at kayabangan. Gumuha man ang bularyo, magtatayo kami ng mas matitibay na bato. Naputol man ang mga puno ng igos, papalitan namin ng mga sedro. Kaya itinaas ng Panginoon ang mga kaaway laban sa kanila, at inundyukan ang mga kaaway upang sila yung salakay. Purihin mo ang pagkabasa ng buhay at mananasalita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Sa mga pong malakas na palakpakan para po sa ating Panginoon. Amen. Sino po ba pinagpala natin ngayong araw na ito? Sino po ba yung na-excite ngayong araw ng Kapaskuhan? Ngayong unang linggo ng Disyembre. Amen. Lahat po tayo na-excite at pinaghahandaan ang araw ng December.
ang muling panganganak kay Jesucristo na ating Panginoon. Diba? Lagi natin pinagdiriwang yan taon-taon. Amen. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay ang Isaias. Kung makikita po natin sa ating screen ay merong iaano sa Luke chapter 2. Pag-aaralan din po natin yan. Medyo iaano lang po natin, ibubuod lang po natin kasi mahaba po masyado yung paliwanag. Amen. Binigyan ko po ang ating pag-aaralan ngayon, ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Amen. Ngayon po, sa Isaias po, mga kapatid, kung babalikan natin ang panahon ng propetang Isaias, makikita po natin ito ay panahon ng matinding kadiliman. Kung babasahin po natin sa umpisa, yung 4 na naging hari doon na sila Ahaz, sino po ba yung 4 na kung babasahin natin sa unang chapter, marami po silang 4 na naging hari doon na puro ang mga ipinapaano nila kadiliman, kasakiman, walang yaan, puro kamatayan, di ba? Kaya yun dun sa kwento ng Isaias ay talagang masasabi natin napakadilim. Napakadilim po ng ating aanoin natin ngayon tungkol sa bayan ng Juda. So ang kanilang moralidad ay bumagsak. Ang mga hari ay nagrebelde sa Diyos. At ang mga tao ay nasanay sa kasalanan. May mga digmaan, gutom o takot. Ngunit sa gitna ng dilim, nagsalita ang Diyos. Sabi kay Isaias. Si Isaias na ang pangalan ay nangangahulugang Panginoon. Ay kaligtasan. Ay tinawag upang hindi ipahayag, hindi lamang ang hatol ng Panginoon, kundi pati ang pag-asa ng kanyang pagliligtas. So sabi sa Isaias chapter 6, nakita ni Isaias sa kanyang trono, ang Diyos. Nakita ni Isaias ang Diyos sa kanyang trono. Mataas at dakila at napapalibutan ng kaluwalhatian. Doon niya nakita ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang karumihan ng kasalanan ng tao. Kaya mula noon, ipinangaral niya ang tanging sagot sa kadiliman ng tao ay ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayong nalalapit ang December, di ba parang nai-excite tayo? Lumiliwanag ang ating mga buhay. Parang ang gaan-gaan ang feeling natin. Parang pag may mga kaaway ka, nasasalubong ka, parang Pasko ngayon, bawal magalit. Di ba ganun tayo? Pasko ngayon, kailangan laging magaan ang buhay. Pasko ngayon, kahit walang pera, magbigayan, di ba? Ganun tayo. Pasko nga lang po ba, tayo, nakakapag-bigay ng liwanag sa ating kapwa. Katulad po ng ating Panginoon. Na araw-araw po, nagliliwanag po ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kahit po January to February, hanggang sa maging buong taon yan, nagliliwanag po yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. At sa Isaiah chapter 9 verse 2, pinahayag niya, ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. So sabi dito, isipin niyo sa panahong puno ng takot, pagdurusa, nagbibigay ang Diyos ng pangako na darating ang liwanag. So sabi doon, kung makikita natin sa Luke chapter 2, makalipas sa 700 years, natupad ito ng ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Lahat ng mga hari ay nagdiwang sa pagbabalik, sa panganakan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Ang sinabi ng anghel sa Luke chapter 2 verse 10 to 11 ay ipinatupad ang matandang pangako ni Isaias. So sabi doon sa verse 10, ipinanganak ngayon ang tagapagligtas, si Kristo na ating Panginoon. Mga kapatid, sa mensaheng ito ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa atin ngayon.
na nakikinig ngayon. Mapalad tayo ng mga nakikinig ngayon ng magandang balita. Dahil kahit sa ating panahon, marami pa rin naglalakad sa kadiliman ng kasalanan. Kalungkutan, kawalan ng pag-asa, ngunit narito ang magandang balita. Amen? Mapalad tayo dito ngayon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon dahil sa kabila ng ating mga pagmumuni-muni sa buhay, sa ating mga ginagawa, mga trabaho, ay iniwan muna natin panandalian para po sa ating Panginoon. Sa chapter 11 sa Luke, sabi, sa verse 11, si Kristo ay liwanag sa gitna ng ating kadiliman. So sabi doon, ano nga ba ang ginawa ng liwanag ni Kristo sa ating buhay ngayon? Amen? Nakikita lang po ba ang liwanag ng kabutihan ng Panginoon tuwing sasapit lang po ba ang December 25? Amen? Kung ngayon, ano ang epekto kapag sumikat ang kanyang liwanag sa ating mga puso? So ito po ang tatalakayin natin sa mahalagang katotohanan. Meron po akong 3 puntos na inihanda para po sa inyo. Una po, ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ang bayan naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Ano nga po ba yung liwanag na sinasabi ng Panginoon? Ang liwanag ni Kristo ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng direksyon sa buhay. Amen. Noong panahon ni Isaias, tila sarado na ang lahat ng mga pinto sa buong Israel. Ang kanilang kasalanan ay nagdala ng kadiliman sa buong bansa. Walang tagumpay, walang sigla, walang pananampalataya. Ngunit pinakita ng Diyos sa gitna ng kadiliman ay may liwanag. Ano po ba yung ginagawa ng mga taga-Jerusalem noong araw na iyon? Puro kadiliman. Pati ang mga hari, puro kasakiman, puro patayan, at kawalan ng pagkakaisa. Meron pong naging hari na maayos naman po, nandun po sa kanya yung presensya ng Panginoon, pero hindi sumusunod ang mga naging tao niya. Amen? Nandun po yung pagkakasala nila. Gayon din sa atin ngayon. Maaring madilim ang paligid mo, kapatid. Problema sa pamilya, kawalan ng trabaho, karamdaman, o kalungkutan. Pero tandaan, ang liwanag ni Jesucristo ay hindi kailanman mawawala sa ating buhay. Siya ang paalala na may bagong simula. Kapag akala mo tapos na ang lahat, sisikat muli ang araw para sa iyong buhay. Ang pag-asa ay hindi nakabase. Gaya nga ng sinabi ko, hindi lang December. Hindi nakabase sa mga sitwasyon. Hindi lang kapag may kailangan tayo sa ating Panginoon, doon lang tayo lalapit. Mga kapatid, kapag tayo ay namumroblema, kadalasan pansariling solusyon ang ating ginagawa. Nawawala na po sa atin ang Panginoon sa ating buhay. Nakakalungkot, isipin na minsan ang pinapriority natin kung paano tayo kakain araw-araw. Kung paano tayo kikita araw-araw. Amen? Hindi na natin napapriority yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya minsan, kapag inuuna natin ang sarili natin, pansin nyo, kapag ikaw ang gumawa ng solusyon sa iyong buhay, nai-stress ka, nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Halimbawa, nalugi ang iyong negosyo. Stress na stress ka. Option lang po ba ang Panginoon na kapag hirap na hirap tayo, doon lang po tayo lalapit sa Kanya? Option lang po ba yung Panginoon na doon lang tayo iiyak sa Kanya? Kapag araw lang po ba ng December, Lord, wala po akong panghanda. Ano pong gagawin ko? Amen? Ang Panginoon ay nakikinig sa iyo araw-araw. Lumuha ka man, umawit ka araw-araw, mag-worship ka araw-araw, mag-pray ka araw-araw, tandaan mo nakikinig ang Panginoon. Dahil ang bawat luha ng pumapatak sa mata mo, alam ng Panginoon kung ano yung lumalabas diyan.
Ang bawat luha na pumapatak sa mata mo ay isang mabangong samyo sa harap ng Panginoon yan. Amen? Dahil sa bawat patak ng luha mo, nararamdaman niya kung gaano ang kahirap. Araw-arawin mo, mayan-maya, kahit naglilinis ka, araw-arawin mo kausapin mo, Lord, ano po ba yung liwanag sa buhay na meron ako? Dapat lang ba sa sarili natin na kapag kumikita tayo, nagkakaroon tayo ng blessing, halimbawa, ay pansarili lang po ba natin na kailangang magliwanag? Dapat i-share po natin sa iba kung ano po ang naririnig niyong magandang balita sa loob at labas ng church o sa bawat kalye. Pero mag-iingat po tayo sa pananalita, sa bawat salita ng Panginoon na nagkakalat ngayon. Dapat i-share natin ang magandang balita. Yun po ang liwanag na gusto ng ating Panginoon. Hindi lang po ang pangsarili kapakanan. Hindi lang po pang sarili mong kagustuhan yung gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, palawakin mo lahat. Kagaya po ni Solomon. Doon po kay Solomon, pinalawak niya yung kanyang DP. Dahil sa kanyang tagumpay, nakasama ang Panginoon. Pero anong ginawa ni Solomon? Nanghingi siya ng saklolo sa ating Panginoon. At ibinigay yun ng Panginoon ng masigit pa sa karunungan ng ibang hari na ng mga nauna. Amen? Paano nagbigay ng pag-asa ang liwanag ni Jesus sa gitna ng ating kadiliman? Mga kapatid, ang liwanag ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa dahil pinapaalala niyang hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Hindi pa tapos, kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Kung ikaw, nawawala ka na ng pag-asa sa buhay mo, load mo yan sa Panginoon. Diba? Sa pamilya mo, ganun din. Iluhod mo yan. Dahil darating yung time, hindi tamang totally na kapag nag-pray ka sa Panginoon, lumuhod ka sa Panginoon na ibibigay ka agad sa iyo ng Panginoon. Ang mga kasagutan na gusto mo, ang mga kahilingan na gusto mo. Pero hindi ka agad basta-basta ibibigay yan. Nasa timing ng Panginoon. Kapag nagbigay ng biyaya ang Panginoon, hindi po sa pinansyal, kayo po ang gagawa niyo. Ang Panginoon ay ang ating sandigan. Sabi nga sa Anta, di ba? Ang Panginoon ang ating katuwang. Kaya sabi doon, ang dating sarado, binuksan niya. Ang dating walang pag-asa, binigyan niya ng dahilan para muling bumangon. Sa bawat pagkabigo, mga kapatid, may mensahe siyang magsimula ka muli, kapatid. Okay lang na magsimula ka. Kahit na nauna ka noon, magsimula ka. Kahit na nahuli ka ngayon. Okay lang yan. Dahil ang Diyos, hindi namimili yan. Walang taong perpekto sa ating buhay. Ang Diyos ay bukas ang palad sa mga handang makinig at sumunod sa Kanya. Sa ikalawang puntos po, ang liwanag na nagdadala ng kagalakan. No? Sinabi nga doon, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita ng malaking kagalakan. Minsan, kapag nagbabasa ako ng Bible, mabigat. Minsan, ganun ang gagawin niyo. Pag naano ako sa bahay, marami kang ginagawa, magbabasa ka ng Bible, mapapasalamat ka na lang. Na-amaze ka sa mga binabasa mo, sa mga binibigay sa iyo mensahe ng Panginoon. Na-amaze ka dahil binibigyan ka niya ng karunungan. Binibigyan ka niya ng kapayapaan. Dahil sa pagbabasa mo ng Bible, nararanasan mo doon yung presensya ng Panginoon. Nangungusap sa iyo ang Panginoon kung bakit nabibigyan mo siya ng mensahe. Sa bawat talata ng Bible, yun ang mga naging sandigan ko kapag bumababa na. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pero hindi ako bumibigay. Hindi ako basta-basta bumibigay na tatalikod na lang basta-basta.
Pero darating ang pamaya-maya, darating na magpapasalamat ka sa Kanya dahil gumagaan ang iyong kalooban. Dahil tinutulungan ka niya sa lahat ng bagay. Kaya minsan kapag dumarating yung liwanag, nawawala yung mako. Ang mga pastol nung unang narinig ang balita ay takot nung sabi, darating na ang ating Mesiyas. Diba? Nagulat sila. Nagtaka. Ngunit sinabi ng anghel, huwag kayong matakot. Sabi nga, ang presensya ni Jesus ay laging kasamang kagalakan. May kagalakan. Hindi dahil tayo walang problema. Hindi tayo perfecto, sabi ko. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga problema dito. Bago tayo pumasok. Hindi ko man po alam ang mga inyong mga problema, ang mga suliranin sa inyong buhay. Pero alam ng Panginoon yan. Sabi ko nga, yung bawat patak ng luha niyo, alam ng Panginoon yan. Ang matutulang po tayo, mga tupa niya, na makinig at sumunod sa Kanya at maghintay sa tamang panahon. Sabi nga, ang presensya ni Jesus ay laging kasamang may kagalakan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil sa mismo kasama natin ang ating Panginoon. Ang mundo ay nagbibigay ng minsang panandaliang saya. Diba? Nandyan lang yung mga kasiyahan. Nandyan lang yung mga inuman. Nandyan yung masagana ka sa buhay. Pero lahat ng yan, dinadanas mo pansamantala lang. Hindi habang buhay na kasama mo. Minsan, yung mga inaaliwan mo, hindi araw-araw kasama mo ang mga kapatid mo, ang mga pamilya mo, o ng pamilya mo. Dahil darating yung time na maluluma lahat, lilipas lahat, sabi nga. Kahit nga sa mga gamit, di ba nasisira? Pero ang salita ng Panginoon ay nandyan lang sa puso natin. Kung bibigyan natin ng liwanag ang ating Panginoon at papapasukin siya sa ating buhay. Ang tunay na kagalakan ay bunga ng pagkilala sa liwanag ng buhay. Ano kaya ang tunay na kagalakan dala ng liwanag ni Jesus sa buhay ng isang mananampalataya? Di ba tayong mga mananampalataya nakakilala sa Panginoon? Kapag may mga problema tayo, dinadala na tayo mga suliranin, napakagaan na. Hindi na natin iniinda. Akala na nga nila wala tayong problema eh. Dahil minsan, dahil pa natin yung tawa ng tawa. Pero pagdating nung time na kapag nasa bahay ka na, iniisip mo lahat ng problema. Akala nila okay ka, hindi ka stress. Diba? Akala nila napakarami mong problema. Yun yung pagkakaiba natin eh. Sa mga unbeliever, napapansin nyo, yung mga believer, titingnan nyo lang na nakatawa, komportable sa harapan ninyo kapag umaraw. Pero hindi nyo alam na mas maraming problema yung mga yan. Diba? Hindi lang nila iniinda dahil kasama nila ang kanilang Panginoon. Amen? Purihin nga po ang Panginoon at ating palakpakan. Minsan sa ating buhay, kapag tayo nabibigatan, ang Diyos lang ang ating sandigan. Manalangin ka sa Panginoon, Lord, ano po ba talaga yung tunay na liwanag na ibinibigay mo sa amin? Ipakita mo. Ipaano mo sa Panginoon, ipag-pray mo siya. No? Dahil ang tunay na kagalakan, dala ng liwanag ni Kristo, ay hindi nakabase, sabi ko nga. Hindi lang sa araw ng Pasko. No? Hindi lang sa araw ng Pasko ay tayo'y mababait. Nagbibigayan. Amen? Dapat araw-araw, minuto, hindi lang pagtungtong ng bell. Doon lang natin nararanasan ang diwa ng Kapaskuhan. Dapat araw-araw. Ang diwa ng Kapaskuhan, isineshare yan. Sabi ko nga kanina, isineshare yan. Hindi yung share ng kapag may gusto umutang sa'yo, pautangin mo kagad. Hindi yun, baka mawili na. Minsan may mga sobra na. Di ba? Ang
i-share mo yung magandang balita na hatid ng diwa, ng tunay na diwa na liwanag ng Kapaskuhan. Sabi nga, hindi nakabase sa kalagayan, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Kapag naroon si Jesus, may dahilan ng humiti kahit na umiiyak. Diba? Minsan ganun ka, akala nila mga ano ka na. Diba? At lakas sa gitna ng kahinaan. Ito ang kagalaang nagmumula sa katiyakan. Kasama ko ang Diyos. Wala akong takot. Diba? Kahit na wala akong pera, kahit na malapit na ang Pasko, diba? Wala akong pera. Diba? Minsan kapag wala tayong maibigay sa ating kapwa, no, gawin natin, magkwentuhan tungkol sa salita ng Panginoon. Minsan nakaka-amaze din yun. Minsan nakakagaan ng kalooban dahil siya mismo, yung kausap mo, makikilala niya ang Panginoon. Huwag yung mag-share kayo ng mga Pero, yung iba naman, kung may kaya-kaya, mag-share kayo ng mga alam niyo na, ulam. Kung meron naman mga gusto magbigay, gano'n. Diba sabi nga, kasama ko ang Diyos, hindi ako takot. No? Sino yung takot dito kapag mag-isang naglalakad? Kapag mag-isa sa bahay? Kapag madilim ang bahay? Nawala yun na yung takot sa akin nun eh. Kahit na mag-isa lang ako sa bahay, kahit madilim ang bahay. Basta may maliit lang na ilaw, okay na sa akin. So hindi ka niya iiwan, kapatid. Dahil kapag nagpatakot ka, may stress ka lang. Kapag nagpadala ka sa mga makamundong ginagalawan mo, may stress ka lang. Sabi nga, sa puntos na 3, ang liwanag na nagbibigay ng kaligtasan. Ano ba ang liwanag? Magbibigay ba sa akin ng kaligtasan yan? Kahit na nasa gitna ako ng kadiliman, magbibigay ko ba? Nasa na ako eh. Sabi nga sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, si Kristo na ating Panginoon. Sabi doon, ang pinakadakilang dahilan ng pagdating ng liwanag ay upang magligtas. Ang sanggol na nasa sabsaban ay hindi ordinaryong bata. Malay ba ni Jesus ay pinanganak siya para lang sa ating mga kasalanan? Para itubusin ang lahat ng ating mga ginagawang kasalanan. Pero tayo, parang baliwala lang, di ba? Naalala lang minsan natin siya kapag kailangan na. Sabi ko, nagiging option lang natin ang Panginoon. Kapag hirap na tayo sa buhay. Nagiging sandigan lang natin ang Panginoon na kapag meron na agad blessing sa buhay mo, dun ka lang nagpapasalamat. Dun lang ba talaga tayo magpasalamat? Dapat kahit na may mga pagsubok tayo sa buhay, kahit na may mga dinaramdam tayo sa buhay, kahit na may sakit tayo sa buhay, ano ba magagawa ko ni Jesus? Ano ba magagawa ng Diyos sa akin? Magkakapera ba ako dyan? Diba? Ano ba magagawa sa akin ng Panginoon? Hindi ko naman siya nakikita. Mananalang, kilala ko naman si Jesus. Tama bang sapat na kilalanin lang natin si Jesus? Tama lang ba na nababanggit lang natin yung pangalan ng Jesus sa ating buhay, pero hindi siya nagliliwanag? Tama lang ba na okay naman nagpipray lang naman ako kay Jesus. Kilala ko siya, kahit hindi na ako magsimba. Diba? Kaya mapalad tayo nandirito, mga kapatid. Dahil nakakinig kayo ng magandang balita na nagmumula sa ating Panginoon. Mapalad tayo na nandirito dahil nakikinig tayo. Bihira yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi, ang kasalanan ay parang kadilimang nagtatago ng katotohanan. Ngunit nang dumating si Jesus, nabuksan ang ating mga mata. Amen? Kapag salitang si Jesus na, ayun na, magba-Bible study na. Sino dito yung mga nagtatago kapag Bible study? Parang kilala ko yun
Hindi. Kapag Bible study na, parang mga nagmamadali. Bakit kaya? Ang Panginoon ba natin, nagmamadali siya? Kapag yung mga biyayang gusto natin ibigay sa atin, ganun ba sa atin ang Panginoon? Hindi, di ba? Ang Panginoon gusto lang niya na ma-share ang kabutihan na ginawa sa ating buhay. Ang gusto lamang ng Panginoon na maihatid yung magandang balita para sa inyo, mga tagapakinig. Minsan na nga lang, sa isang linggo na makikinig ka o mag-share ka ng magandang balita para sa mga kapatid mo, pero hindi ka nakakapag-share. Di ba? Minsan, tataguan ka pa. Tatawa-tawa parang may natatamaan. Wala ka pinatatamaan na. Hindi, joke lang. Minsan, kapag ang salitang Jesus, ayan na, banal yan. No, lahat ng pumapasok dito, sa loob ng simbahan, lahat yan, may mga nararamdaman. May mga kabigatan din yan. May mga problema din yan. Hindi tayo perfecto lahat. Ang gusto ng Panginoon, kaya nga tayo lumalapit sa ating Panginoong Jesus, para siya ang magpagaling sa ating mga nararamdaman. Siya ang nagiging sandigan at kagaanan natin sa buhay kapag pumapasok tayo sa loob ng simbahan. Hindi yung kapag papasok dito sa loob ng simbahan yung kapatiran mo, sila pa yung ma-stress sa mukha mo. Kailangan lagi kang smile. Diba? Makita sa iyo yung liwanag ng ating Panginoon. Diba? Makita sa iyo yung binibigay na kabutihan ng ating Panginoon. Na kapag nandyan ka pa lang, papasok ka pa lang sa church, nakatawa ka na, nakangiti ka na. Kahit sabihin mo ka-plastikan, nakikita ko ba dito yun? Diba? Minsan, kahit na hindi Pasko, nasasalubong mo yung mga kapatiran mo. Diba? Huwag kang magdalawang isip. Dahil ang Panginoon hindi nagdadalawang isip na yakapin ka, i-comfort ka kapag nangangailangan ka, nabibigatan ka sa mga problema mo. Ikaw, niintay ka lang niya na magpakababa, magpakambaba sa ibang mga taong gustong kumausap sa iyo. Minsan mag-share ka rin ng magandang balita. Dahil gusto ng Panginoon, hindi lang sa sarili mo, yung tunay na liwanag na ipapadama ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang ma-share at mapalaganap ang buong liwanag niya, ang buong kabutihan niya. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Ang kumalat yung bawat mabubuti niyang salita dito sa mundong ito na ating ginagalawan. Alam natin, ang mundong ito ay makasalanan. Alam natin, yung bawat paligid natin, kaliwat kanan, makasalanan. Kaliwat kanan, may mga nagmumurahan. May mga nagsisigawan. Diba? Tayong mga, mapapansin mo, tayong mga believers, nakakairita na kapag may nagmumura sa harap mo. Totoo yun. Dati ako yung palamura. Talagang napakalutong kong magmura. Pero ngayon parang, hindi na masyado. Parang irita ka na. Bakit ba ganito ito? Sabi ganun, Lord, minsan kapag nakakarinig ako ng ganon, Lord, kayo na po bahala sa kanya. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Minsan ganun na lang ako eh. Yung kapag gusto mong makialam na, ewan kung pinipigilan ka. Dahil siguro yung kabutihan, yung liwanag ng Panginoon, ay namumutawi na sa buhay mo. May control na eh. Diba? May control na nangyayari sa'yo. Dahil nakilala mo na siya. Yung tunay na liwanag ay nakikita mo na para sa Kanya. Hindi lang Pasko. No? Hindi lang Pasko na kapag babatiin mo yung mga kagalit mo sa daan. Doon mo na siya babatiin. Uy, kamusta ka na? Kamusta ka na? Diba? Minsan ganun eh. Tapos ikaw tatalikod ka, plastic. Diba ganon? Ganon tayo minsan. Kapag tayo, meron tayong mga kilala ganon.
kapag may ayaw ka, technique lang, kasi meron akong ganun na customer, ayaw na ayaw siyang makita. Kumukulo talaga yung dugo ko. Alam niyo ano yung pinag-pray ko sa Panginoon na mawala yun, yung galit ko sa kanya. Hindi ko alam bakit ako nagagalit. Ang bigat ng loob ko. Pag nakikita ko siya, yung anino pa lang niya, nakikita ko, galit na ako. Yun nandun pa lang siya sa bintana ng tindahan ko, galit na ako. Pero sabi ng Panginoon sa akin, kailangan magliwanag ka sa buhay ng kapwa mo. Yung binigay ko sa iyong kabutihan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa kapwa mo, makita mo yun. Nakikita yung sinasabi ko? Kapag nakikita ko na yung tao na yun, kahit na nagpapalood na siya sa akin ngayon, nakikiti ako, binibiro ko pa ngayon siya. Gusto ko na nga siya invite dito, baka sa susunod. Parang friend na kami ngayon. Ganun yung binigay sa akin kapayapaan ng Panginoon. Kapag nakikita mo yung isang tao, ganun ang gagawin natin. Minsan, kapatid, kapag may galit ka sa kapwa mo. Minsan, kapag may mga ginawa sa yung mga mali, pag-pray mo siya, gagaan yung pakiramdam mo. Napakaganon. Nakaka-amaze yun sa Panginoon. Minsan, magpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Na ayun na naman, nakikita ka na naman yung galit na galit ako dyan. Ewan ba? Minsan, pinapaano ko na nga mali dyan. Ngayon kapiruan ko na. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ng Panginoon. Diba? Siguro, may ginawa sa akin yung Panginoon na yung hiniling ko, yun nga answer prayer. Diba? Minsan yung mga panalangin natin na akala mo hindi ka tinutugon ng Panginoon. Pero, tinutugon ka niya. Minsan natatawa na nga lang sa atin yung Panginoon kapag nangyayari yun. Diba? So, paano iniligtas ng liwanag ni Kristo ang tao mula sa kadiliman ng kasalanan? Diba? Sa bayan ng Jerusalem, puro kasamaan. Puro kasakiman. Puro wala nang pagkakaisa yung bawat mamamayan doon. Lumubog. Diba? Kapag nagdidigma sila, natatalo sila lagi. Diba? Parang ang gulo-gulo na ng mundo sa ganung paraan. Kapag ganun yung mga nararanasan natin, halimbawa dito sa Douglas, ano yung mangyayari sa'yo? Ano yung mararamdaman mo kapag may mga gera, kaliwat kanan? Tapos may mga kasalanan, yung parang yung sugat, sabi sa Isaias, parang sugat na hindi na gumagaling. O parang ketong na pinandidirihan ka. Ganun yung nangyari sa sa bayan ng Judah. Diba? Yung parang pinagdidirihan ka ng mga tao. Wala nang lumalapit sa'yo. Pag dinidigma ka, natatalo ka lagi. Bakit? Kasi nawala sa kanila yung Panginoon. Nawala sa kanila yung buhay ng liwanag ng Panginoon na gusto ng Panginoon na araw-araw siyang dadalhin. Hindi lang kapag meron mga okasyon. Ang gusto ng Panginoon, magbalik ka sa Kanya. Kahit na anong kasamaan o nangyari sa iyong buhay, magbalik ka. Tatanggapin ka niya ng buong buo. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka agad na mabait ka kapag lumapit ka sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, yung mabigat, yung may mga problema, yung mamamatay tao. Bakit minamahal ng Panginoon yung mga ganun? No? Mamamatay tao yun eh. Diba, bakit ang Panginoon, napakadali niyang tawag doon yung magpaano sa tao na yun, yung kapag may problema. Diba, dapat galit siya. Mabilis siyang magpatawad. Bakit ang ating Panginoon ay mabilis magpatawad sa mga ganong klaseng tao? Kahit na mamamatay tao ka, kahit na napakasinungaling mo sa balat ng lupa, kahit ikaw na yung tao pinakamasama sa lugar ninyo, bakit ang Panginoon ay pilit na kino-comfort ka sa kabila ng mga nangyayari sa iyong buhay? Yun ang mga gustong-gusto ng Panginoon. Yung magbago ka. Hindi ang Panginoon ang makakapagbago sa iyo. Amen?
kundi ang sarili mo, kapatid. Minsan, decision making talaga natin ang kailangan. Decision. Mabigat na sitwasyon sa ating buhay ang baguhin ng ating sarili. Totoo yan. Minsan, bakit? Parang minarinig ako, wala naman, di naman din ako nagbabago. Bakit ganun? Parang sinisipa yung Panginoon. Kahit magsimba naman ako linggo-linggo dyan, di naman ako nagbabago. Parang sama naman ng Panginoon nun sa kanyang buhay. Kapag ganun yung naririnig mo, hindi ka kasi yung nanggaling sa church na makikipag-diskusyon pa. Diba? Naririnig mo yan. Kaya minsan ayoko na magtindi kung ano naririnig ko eh. Naiirita lang ako. Parang sinisisi pa yung pagkatalo niya sa Panginoon. Kapag mabigat yung problema niya, minsan nakakarinig din ako pumunta sa tindahan. Ayan. Bakit ganun yung binibigay sa akin ng Panginoon? Parang binibigay sa akin ng Panginoon. Tamang binibigay yung problema ng Panginoon. Hindi daw niya nakikita yung liwanag ng Panginoon sa buhay niya kahit na magsimba siya. Paano hindi mo makikita yung liwanag ng Panginoon sa buhay mo? Hindi mo siya pinapapasok sa puso mo. Pinapatulan mo yung mga nakapaligid sa'yo. Amen? No, amen. Pinapatulan mo No, amen. yung bawat bumabato sa iyong mga salita na dapat kinokontrol mo na yung sarili mo. Ang mundo, madaling lumipas yan. Pero ang salita ng Diyos, nandyan lang. Sabi nga, ikaw ay anak na nangliwanag. Ang dating tanikala ng kasalanan ay napuputol at ang dating buhay na walang direksyon ay nagkaroon ng layunin at kaligtasan. Sabi, sa illustration, may batang takot sa dilim tuwing gabi. Umiiyak niya, sinasabi niya, "Tatay, pakibuksan mo yung ilaw, bakit ang mga bata ganun?" Sagot ng tatay, "Anak, nandito naman ako, huwag ka matakot." Pero ang sagot ng bata, "Tatay, gusto ko pa rin ng liwanag." Diba? So, ganun din tayo sa Diyos. Alam natin kasama natin ang Panginoon, pero gusto pa rin natin makita ang kanyang liwanag. Nandun pa rin yung prayer natin. Diba? Kailangan pa rin natin ng gabay. Parang isang magulang lang yan. Minsan kapag may mga pagkakataong nagkamali tayo, ang nilalapitan natin ay ang mga magulang. Minsan nagkakamali tayo sa mga problema natin. Magulang pa rin. Ganon din tayo sa Panginoon. Lalapit ka lang. Kahit ilang lapit mo, kahit ilang pagsuko mo sa Panginoon, nandiyan naman siya. Hindi siya nagsasara. Hindi siya natutulog para sa ating lahat. Dahil kapag naranasan mo ang liwanag ni Jesus, natatabunan lahat ng takot at napapalitan ng kapanatagan at kagalakan sa ating buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Bilang pagtatapos po, ang propesiya ni Isaias ay natupad sa kapanganakan ni Jesus sa Luke chapter 2. Ang liwanag na matagal nang inaasahan ay sumikat na. At ngayon, siya rin ang nais na sumikat sa ating mga puso. Hindi lang Pasko, hindi lang kapag may okasyon, nakikilala natin siya. Ano pa, meron pang ibang okasyon eh. Kapag mahal na araw, doon lang natin siya naaalala. Minsan, di ba kapag mabigat lang ang ating mga problema, doon lang natin siya naaalala. Minsan, anuin natin yung sarili natin, na araw-arawin natin, yung pagpe-pray, pagbabasa ng Bible, pag-devotion. Doon natin makakausap ang ating Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, matatapos ang dilim sa buhay mo. So, hindi ibig sabihin na wala kang problema.
pero may gabay na liwanag sa bawat hakbang. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may kagalakan, at sa Kanya ay may kaligtasan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo lang para po sa pag-pray? Praise God. Hallelujah. Yes, God, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat po sa bawat kasagutan, sa bawat mensahe, Panginoon, na binigay niyo sa aming mga karunungan, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang magliwanag sa aming landas, Panginoon, tungo sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin na lagi mo kami kinocomfort, ginagabayan, Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat araw, Lord, hindi lang Pasko, Panginoon, na tanging maaalala ka, Panginoon. Hindi lang Pasko, Panginoon, na araw-araw ay magliliwanag ka sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na sa bawat pagdidesisyon namin sa buhay, sa bawat pagkakamali namin sa buhay, Lord, mangusap ka sa aming mga puso, sa aming mga pang-araw-araw, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa pagdidesisyon. Alam namin minsan nagkakamali kami, Panginoon. Pero Lord, kahit na paulit-ulit kami nagkakamali at tumilihis ng landas, Panginoon, nandyan ka upang mag-comfort sa amin, Panginoon. Nandyan ka upang ipaliwanag mo sa amin lahat, Lord. Kung ano yung tunay na diwa ng Pasko, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, nandyan ka para kami payapain, Panginoon. Payapain sa aming mga sitwasyon, Lord. Pinauhupa mo lahat ng mga problema namin. Kapag kami ay nananalangin sa iyo, Panginoon, wala kaming ibang hiniling, Panginoon, kundi yung kabutihan, Panginoon, na iniaatid mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Wala kaming ibang hiniling, Panginoon, kundi ma-provide ang mga pangangailangan namin sa buhay, Panginoon. Pero hindi namin na ipoprovide, Panginoon, yung mga gusto mo ng liwanag na gusto mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa araw po na ito, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga ginawang kasalanan, Lord. May mga nagawa man kaming kamalian sa kapwa namin, Panginoon. Hindi man po kami nagliliwanag sa kapwa namin, Panginoon. Pero Lord, Ikaw, yung Panginoon, na magdidesisyon sa aming buhay kung paano namin gagawin isa-isa ang mga ipinangako mo, kung paano gagawin namin isa-isa ang mga nasimulan mo, Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang magpala sa aming lahat, Panginoon. Ikaw ang siyang kumomfort sa aming lahat, sa mga may problema dito. Lord, na kapag lumalapit kami, Panginoon, hindi lang minsan na may problema kami, nabibigatan kami, Panginoon, doon lang kami lumalapit, Panginoon. Pero minsan may mga solusyon kami, Panginoon, na kami lang, pansarili lang namin kapakanan, yung iniintindi namin, at hindi ka namin iniintindi, Panginoon, sa bawat oras. Lord, alam namin na kapag sarili namin ang iniintindi namin, minsan nabibigatan kami. Minsan wala yung comfort na hinahanap namin. Yung liwanag na hinahanap namin, Lord. Wala sa amin kapag kami ang kumikilos lang na wala ka sa tabi namin. Minsan, Lord, kumilos ka sa amin. Ipakita mo yung tunay mong kapangyarihan, Panginoon. Yung tunay mong liwanag na gusto mong mangyari sa aming buhay, na hindi lang diwa ng Kapaskuhan ang aming makita, Panginoon, kundi araw-araw na makasama ka namin, Panginoon. At Lord, lahat ng aming mga panalangin ito, Panginoon, ay inaangkin namin ng lubos, Panginoon, sa bawat katagumpayan, sa bawat ginawa ka naming sandigan sa aming mga problema, Panginoon.
lahat ng mga pagsubok namin, lahat ng mga dinadala namin sa kapwa namin, Panginoon, ay gagaan dahil kasama ka, Panginoon, na magliliwanag ka. Hindi namin kakayanin, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo namin tinataas ang mataas na papuri, pasasalamat at aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang natin nagsabi ng Amen. Maupo tayo sa itaas po natin ang ating mga tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at nagpira-pira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin po ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Basahin po natin ng sabay-sabay ang ating mission statement ng buong may puso. So Jesus raised in his faith is a caring church to live and bring people towards a right and fruitful relationship with God. To model the church so Jesus is the head and the members are disciples. To help transform the community so that there is love of God, economic sufficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Taas po natin ang ating mga tinapay. Tayo'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, taos-puso po kami nagpapasalamat sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Hesus na kusang loob na inihandog para sa amin. Sa aming pagtanggap nito, inaalala namin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pagtitiis niya sa krus, at ang kanyang kabutihang walang hanggan. Salamat sa biyaya at sakripisyo. Linisin mo po ang aming puso at patuloy na tanggapin namin ito ng may tunay na pananampalataya, pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong kanin ng sabay-sabay. You are forever enough. You see me through the seasons. Cover me with your
Pagkatapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating." Awitin po natin ang Pledge of Allegiance. Panginoon, salamat po sa sarong nito na sumasagisag sa iyong banal at mahal na dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa aming kaligtasan. Sa bawat pag-inom namin, inaalala namin ang iyong walang kapantay na pag-ibig at ang sakripisyong ginawa mo sa krus upang kami mailigtas at mabigyan ng bagong buhay. Puspusin mo po kami ng iyong presensya at linisin ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami mamuhay ng may kabanalan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin inumin. Tayo pong lahat ay manalangin at ipikit ang ating mga mata. Ama naming Diyos, salamat po sa banal na hapunang ito. Sa pamamagitan ng tinapay at saro, pinaalalahanan mo kami ng sakripisyo ng aming Panginoong Hesus at ng iyong dakilang pag-ibig. Maging ang aming puso ay patuloy na magpapasalamat at mamumuhay ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ang iyong liwanag sa aming mga buhay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, maaari na po tayo magpula. Sa Diyos ang pagkakas. Natapos na po tayo sa ating gawain ng pagkakaloob. Kung meron po tayong Biblia, makibasa po tayo. Makibasa po tayo sa 2 Corinto, 9-8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yumuko po tayo lahat at tayo manalangin. O Diyos, Ama namin mapagbigay, lumalapit po kami sa iyong luklukan ng
biyaya, taglay ang pusong puno ng pasasalamat. Ang lahat po ng nasa amin ay mula sa iyo. At buong kababaang loob po namin iniaalay ang aming ikapu at mga handog bilang pagsamba at pagkilala sa iyong kabutihan. Ama, lalong-lalo na po ang aming dalangin para sa aming mga kapatid, mga magulang o tatay na sa kasalukuyang walang hanap buhay, ngunit nag-aalab sa pagnanais sa puso na makatugon sa pagkakaloob sa iyong gawain. Panginoon, nakikita mo po ang kanilang tapat na puso. Hinihiling po namin na buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon para sa kanila. Bigyan mo po sila ng sapat at marangal na hanap buhay upang hindi lamang sila makapagbigay sa iyo, kundi mas higit ay matugunan nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nawa ang kanilang pananampalataya ang maging binhi ng iyong pagpapala. Para sa mga nagpe-pledge, para sa ating instrumento ng simbahan, pagpalain mo po ang mga kapatid na nag-aalay at nagpe-pledge para sa mga instrumento ng musika. Pag-alabin mo po ang kanilang pag-ibig sa pagsamba. Nawa ang kanilang sakripisyo ay magbunga ng masisiglang panambahan sa iyong bahay. Ipakita mo po ang iyong katapatan sa kanilang pangangailangan. Para sa tagapangasiwa ng ating pananalapi na si Ate Penny Laksina, idinadalangin din po namin ang mga kapatid na nag-iingat at nangangasiwa sa mga handog na ito. Bigyan mo po sila ng lubos na integridad, karunungan at pananagutan upang pamahalaan ang iyong kayamanan nang naaayon sa iyong kalooban at sa patnubay ng banal na Espiritu. Gamitin mo po ang bawat pisong iniaalay upang palawakin ang iyong kaharian, suportahan ang misyon at tumulong sa iyong mga lingkod. Sa pangalan po ni Jesucristo, aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Praise God. Patuloy po tayo sasagot sa Panginoon.